Baka ba't ikaw nalanggaan? Ate, Ha? nakita ko sa ibabaw ng cabinet yung passport mo Valid pa pala yun. Alam mo ate, siguro kung natuloy kang umalis, nag-aaral siguro kami ni Pe ngayon. Sayang oh. Ganda pa naman ng course na gusto kong kunin. Tsa, wala naman akong pinagsisisihan sa nangyari. Tinan mo, cute-cute ng anak namin, oh. Hindi ka nga anak. Wala kang nga pinagsisisihan ate. Paano naman kami? Diba nangako ka sa amin, pag-aaralin mo kami na pag nakapag-abroad ka, pagbalik mo, may diploma na kami. Pero ano? Anong nangyari? Alam mo, nabuntis ako. Ano nga namang iwanan ko tong anak ko? Pati yung asawa ko. O bakit ate? Pwede ka mang manap na mag-aalaga sa anak mo. Ituloy mo kaya yung pag-abroad mo. Tsa, hindi ko naman na-expect na mabubuntis ako eh. Tsaka tapos na yun. Ano kayo? Ate, hindi mo naman kasalanan eh. Kasalanan ng buntis sa'yo. Teka lang. Tiya, bakit parang ako yung problema dito? Sino pa ba? Dahil sa'yo, hindi matutupad yung pag-aaral namin. Paano ba naman aga mong binuntis yung ate ko? Tsa, wala akong pinagsisisihan. Tsaka, pamangkin mo to, oh. Oo ate, pamangkin namin yan. Pero paano yung pangarap ko? Pangarap namin ni Pe. Hindi Hindi kasalanan ng anak namin na hindi niyo matupad yung pangarap niyo. Ayan! Sana hindi mo binuntis yung ate namin. Di sana nasa abroad na si ate ngayon. Tsa, tama na! Hindi niya kasalanan! Kasalanan ko! Nagmahal ako! Kaya nabuntis ako! Pwede ba tigilan niyo na yung paninisi? Ate, pinili mo yan. Sino pipili sa amin? Alam mo, kung di ka nabuntis, siguro maganda na yung buhay natin. Pero wala. Lahat ng pangako mo na wala. Tiya, alam ko may kasalanan din ako. Pero ginagawa ko naman lahat para kahit paano makatulong ako sa inyo. Lahat ginagawa. Kulang pa nga yung sahod mo sa panggatas niyang batang yan eh. Sensyahin mo na yung kapatid ko. Kasi nga lang loob niya kasi napapag-iwanan ng mga kabats niya. Sorry. Okay lang. Kaya mo, hahanap ako ng pwedeng pag-extrahan. Pasensya ka na. Papaliguan ko muna si Ellie. Tara na. Ganda, di ba? Kumuha ako ng bagong motor. Para naman kahit papaano may pandagdag ako income. Sa gabi, magdi-deliver ako ng pagkain. Kinali Mikay. Sigurado ka ba? Kaya natin hulugan yan? Oo naman. Magkano lang naman, te. Kaya ako magdoble trabaho para sa inyo ang anak ko. Ganda. Ganda, di ba? Wow! Bago motor? Oo. Naisip ko kasi magtrabaho rin sa gabi para kahit papaano makapagbigay ako sa inyo. Ate, buti papayag ka na kumuha si Kuya ng bagong motor. Dagdag gastos niyo pa yung sa inyo. Alam mo, may pinapagatas si Kuya, di ba? Tama. Saka magkano ba monthly niyan? 3K. 3,000? Ate, alam mo ba? Sa school, O, pang tuition na namin yun. kaya nga eh. Sa isang sem, pambahid na yan di ba? Tsa, hindi ko lang naman ito ginagawa para sa asawa ko eh. Pati rin naman sa inyo eh. Nakakasabi lang ng kuya niyo. Dagdag income to. Para sa amin daw, pina-stop nga kami sa pag-aaral. Anong para sa amin? Kaya nga, dagdag gastusin lang kamo yan, yung motor na yan. Actually, may trabaho na ako sa gabi. Kaya ako nga siya kinuha. Para may extra income ako. May pambili ng motor, pero walang pampaaral. Tama na. Paulit-ulit na lang tayo sa ganitong issue. Tsaka, Tsa, hindi naman to luho eh. Investment din to. Investment? Para kanino? Para sa inyo? Paano kami? Di ba nga ate, sabi mo kami yung investment mo. Pagpapatapusin mo kami ng pag-aaral. Pero ano nangyari? Nakatambay lang kami dito sa bahay, wala kami ginagawa.
Ano mo gusto niyong gawin ko? Pabayaan ko yung anak ko? Mag-abroad ako? May pamilya na ako eh. Aalagaan niyo ba yung anak ko pag umalis ako? Oh, andyan naman si kuya para mag-alaga sa anak mo ah. Oo nga. Oh. Siyempre may mga pangarap kami, gusto namin matupad. Pero nang dahil dyan sa lalaking yan, aga-aga kanyang binuntis. E di wala, lahat nawala. Alam, wala naman mangyayari sa usapan na to. Paulit-ulit lang tayo sa issue na to. Pwede ba? Para nung hindi kayo masaya na may pamangkin kayo eh. Masaya kami may pamangkin. Pero dyan sa asawa mo, hindi kami masaya. Tara na nga, pe. Tara na. Ano sabihin natin? Enjoy the ride. Tara na. Nga pala, ate. Nakausap ko yung dati kong teacher. Ina-offer niya sa akin, tutulungan niya daw ako mag-enroll. Siyempre, kailangan pa rin ng tuition nun. Tsaka, siyempre, yung mga allowance ko sa school. Mga kailangan. Pero at least hindi na ako mahihirapan kasi tutulong ako ng teacher ko, di ba? Ay naku ate, huwag ka nang umasa. Ano ba? Panigurado. Mapapako na naman yan. Hindi yan magagawa yan pag ganyan. Alam ko naman kung ano yung pagkukulang ko sa inyo ah. Ate, hindi naman ikaw nagkulang eh. Nagbago ka. Nga pala. Ate, may babalita pala ako sa inyo. Lalo na sa'yo. Oh, may sinabi kasi sa akin si tita, may open daw sa Dubai. May inaalok siya. Pwede ka pa doon. Tagal na yun ah. Ano ka ba ate? Meron pa naman yun, kaya nga nagsabi si tita sa akin eh. Ayaw mo ba? Sayang din yun. Opportunity yun oh. Oo nga, tsaka magkano ba yung sinasahod pag mga ganong abroad, ate? Anim na beses ng sahod dito. Oh, ang laki ate, pagbigyan mo naman kami. nga. Isang taon lang naman, o kaya pang tuition lang namin para makapag-aral kami, ate. Sayang din yun ate. Naku, laking tulong nun para sa atin. Makapag-aral na kaming dalawa. Kaya O, nga. andyan naman si kuya, di ba? O, siya mag-aalaga sa anak mo. Maliit pa yung anak ko. Hindi ko siya pwedeng iwan basta-basta. Ano ka ba ate? Hindi mo ba iniisip yung magiging future ng anak mo? Mas kailangan niya yun. Kasi nandito ka. O, wala ka naman ginagawa. Saka ate, hindi lang naman para sa anak mo. Siyempre, para din sa amin. Siyempre, ikaw yung nangako. Dapat tinutupad mo yun, ate. Totoo. Alam naman namin na mahal na mahal mo kami. Pero mahal ka din naman namin, ate. Pero sana, isipin mo yung gaganda yung buhay mo kung naandun ka sa ibang bansa, di ba? Hindi na yung ganun kadali. Na ate, ayaw mo na naman umalis. Dahil kanino? Kay Kuya Charles? Alam mo, ate, pag nakapag-abroad ka, mas gaganda yung buhay mo. Hindi nandito ka lang. Kasama yung lalaking yan. Wala namang mangyayari. Ang liit-liit ng sahod. Di ka talaga yayaman dito pag nandito ka lang sa Pilipinas. Kaya mag-abroad ka na. Habang yung inaalok ni tita, meron pa. Hindi ako basta-basta nakaasa lang sa asawa ko. Okay? Ano tawag mo doon? Yung sa motor. Di ba? Hinuhulugan niya pa yun. Kaya nga, di ba, araw-araw tayo nagtitipid. Tsaka ate, kung mahal ka niya, di hahayaan ka niyang umalis, di ba? Tama. Hindi ko siya pwedeng iwan basta-basta lang. Ano ka ba, ate? Hindi mo naman siya iwan, mag-abroad ka lang naman. Oo nga, lalayo ka lang, ate. Tumagpamiss ka naman kahit minsan. Isang taong ka lang naman mawawala kung sakali Bakit ba kailangan kong iwanan yung pamilya ko? Ate, iniisip lang namin yung magiging future mo, sa anak mo, sa amin. Oo nga, di naman lang yung anak mo, oh. Abang bata. Nagtitipid sa gatas. Future ko ba talaga iniisip niyo? O yung buhay niyo na maginhawa? Para lang makapag-aral kayo? Ate, hindi pa naman huli ang lahat, diba? Ikaw, bahala ka. Huwag mong hintay na lumaki yung anak mo, tapos tanungin ka kung ba't di ka nakaalis. Kaya nga. E paano ko ang tanungin ng anak ko? Bakit iniwan ko siya? Siyempre, may isip naman ng anak mo yun na dahil sa kanya, kaya ka umalis, para sa future niya. Ano? Wala na akong ganang kumain. Uy, ate, Si ate talaga, oh. Sinasabihan lang naman kung ano yung mapapabuti sa kanya. Ayaw niya makinig. parang tayo pa yung masama. Ate Cha, sabihin mo nga si Ate Virgo na umalis na. Mag-abroad na lang siya. Ano ka ba? Araw-araw ko namang pinapaalalahanan si ate Virgo, eh. Tsaka, syempre kung nakaalis siya,
Mas gaganda yung buhay niya doon. Kaysa nagtitiis siya dito. Tsaka, alam mo, mas maganda yung buhay natin kung talagang aalis na si Ate Virgo. Hindi na yung tayo nagtitipid sa kung magkano lang kaya. Eh, paano naman makakaalis kasi si ate? Eh, baliw na baliw dun sa asawa niya. Ewan ko ba, naman pinakain nun? Ba't ganun yung ate ko? Baka mamaya siguro feeling ko na ano na yun, na nagayuma. Ay, hindi pe! Kasi kung talagang mahal ni Kuya, si Ate, hahayaan niya yung umalis, di ba? Siyempre, mapapaganda yung buhay natin doon. Kasi naman, di ba, dito, Diyos ko, titiis lang tayo. Eh, paano nga makakaalis? Eh, siguro pinipigilan yung ate natin na mag-abroad. Ay, Baka hindi. natatakot, baka mamaya kasi makakilala si ate dun sa abroad na mas mayaman. Hindi, alam mo ba, pe? Kung talagang mahal naman ni Kuya Charles, eh, hahayaan niya si ating umalis, di ba? Ayo. Kasi mas mapapabuti siya doon kaysa naman na andito lang sa bahay. Chape, pwede ba? Tama na. Narinig ko naman lahat eh. Ay, narinig mo pala kasi kuya, kung ako sa'yo, hayaan mo na umalis si ate. Andiyan ka naman para alagaan yung baby niyo eh. Ay, totoo, Cha. Kasi, lagi nakatali yung leg natin kay kuya eh. Diba? Walang sariling desisyon. Chape, alam ko naman eh, na kung nakaalis yung ate niyo, hindi sana mas maganda yung buhay niyo ngayon. Exactly. Gaganda talaga yung buhay namin kung nakaalis si ate. Tamo, natigil kami sa pag-aaral dahil lang doon. Bakit kasi binuntis mo agad si ate? Palis na. Kung kailan palis na, tsaka mo pa binuntis. Siya, papayag naman ako eh. Papayag naman ako na umalis yung ate niyo. Kasi pangako yung sa akin, pag nakaalis yung ate niyo, kayo yung maghati sa airport. At huwag niyong hahayaan na umiyak yung ate niyo habang umaalis siya. Ah, so papayag ka na kuya. Oo naman. Kesa naman araw-araw kong marinig sa inyong dalawa na kung di dahil sa akin, di sana maganda ang buhay niyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman pipilit yung sarili ko eh. Tay, mamaya na ako bibili. Narinig mo yun? Payag na pala eh. So, ibig sabihin, pwede nang umalis sa ate. Oo. Ako ang number one na mag-impake ng mga gamit ni ate. Hindi na mahihirapan sa ate. Basta umalis lang siya. Oh, kahit pagtulungan pa nating dalawa. Tama yun. Tsaka, tayo maghahatid kay ate. Siyempre, yung mga bili natin, mga pasalubong. Dali-dali lang nun. Tara na. Diyan ka lang pala eh. Wala mo dyan. Nagingay tuloy yung mga manok. Actually, naghanap kasi ako ng mga buyer eh. Bibenta ko na itong lahat naman ako. Bakit? Eh, para matuloy na yung pag-alis mo. Total naman, yun yung pangarap mo, di ba? Sino ba nasabi nga alis ako? Ba't ako aalis? Pati ba naman ikaw gusto mo kong paalisin? Love, alam ko namang mabigat sa akin yun eh. Pero alam mo kasi yung mahirap. Yung araw-araw kong marinig sa mga kapatid mo na dahil sa akin, kaya nasira yung pangarap mo. Labog ka na magpa-apekto sa sinasabi ng mga kapatid ko. At umamin na ako. Mula nung nabuntis mo ko, yun ang pinakamaganda nangyari sa buhay ko. Hindi ko pinagsisisihan yun. At hindi ko pinagsisihan na pinili ko yung buhay na to. Yung mga kapatid ko, malalaki na sila. Kaya na nila pag-aralin yung sarili nila. Huwag kang magalala, love. Gagawa ako ng paraan para bigay ko yung mga pangangailangan mo. Pero sa ngayon, pasensya ka na ha. Kaya humingi ng pasensya. Nabibigay mo naman lahat ng pangangailangan ko. Kaya ikaw lang yung kailangan ko. Kaya nga, ayoko umalis kasi ayoko iwanan ka. Ito yung anak natin. Thank you, love ha. Hindi mo, Dok. Ate, Gising na pala kayo. Mag-almusal na kayo. Luto na yung sinaing. Tsaka yung munggo. so totoo ate. Ito ba yung narinig ko na hindi ka naaalis? Oo. Ka-video call kagabi si tita. Ayun, may good news ako sa inyo. Pero kumain muna kayo para maganda naman yung good news ko sa inyo. Busog kayo, di ba? So, ibig sabihin talaga ate na hindi mo kami pinipili? Sarili mo pa rin talaga? Mas pipiliin mo pa talaga yung asawa mo? Teka nga lang. Ito pa nga nasasabi sa inyo yung balita ko eh. Kausap ko si tita. Meron siya ino-offer na trabaho sa US.
Oh, ano daw yun? Pero hindi sa akin. Sa inyo. Tapos, meron allowance, tapos libreng tirahan, and at the same time, pag wala kayong trabaho, pwede kayong mag-aral online. Pwede kayong makapag-college online. Tapos, tutulungan daw kayo ni tita mag-enroll. Maganda school pa yun. Ate, seryoso? Seryoso ka dyan? Talagang pagsasabayin namin yung trabaho sa kayong pag-aaral namin. Sa tingin mo, kaya namin yun? Oo, mahirap yun ate. Ano ka ba? Ayaw namin mag-working student ah. Nakakapagod kaya yun, ate. Talaga? Eh paano kami makapag-aral ng maayos kung magtatrabaho kami? Alam mo, hindi ko na alam kung ang issue ba dito ay hindi ko kayo napag-aral dahil nabuntis ako. O dahil gusto nyo lang iasa lahat sa akin. Eh, obligasyon mo naman yun, di ba, bilang kapatid namin panganay? Oh, ang pag-aralin mo kami. Bakit nasa batas ba yun? Na porkit panganay ako, akong may obligasyon magpaaral sa inyo? Eh, kayang-kaya nyo naman. Andiyan na yung opportunity, oh. Ang gandang bansa nung pupuntahan nyo, makakapagtrabaho kayo, mapapag-aral nyo yung sarili nyo. Hindi ba kayo proud nun? Kayo magpapaaral sa sarili nyo? Pero ate, di ba ikaw nangako ka? Nangako ka na pagtatapusin mo kami sa pag-aaral. Ah, so ganon. Gusto nyo pabayaan ko yung pamilya ko para sa inyo. Gumawa na nga akong paraan eh. Hindi pa kayo magpasalamat? Eh, ikaw kasi ate, di ba? May pangako ka sa amin na pag-aaralin mo kami. Inuna mo yung sarili mo, inuna mo magbuntis. Inuuna ko yung sarili ko o inuuna ko yung pamilya ko? Kasi magkaiba yun. Pero ate, Lab, Saan galing? umaga na nagsisermon ka. Ito mga to eh. Galing ako sa kabilang company ng boss ko. Oh, Kailangan kasi ng supervisor dun eh. Nilihim ko sa'yo, ng isang linggo pa nag-training na ako. Ako ang bagong supervisor dun. Talaga? Ah, galing ng asawa ko. Buti pa tong asawa ko. Oo naman. At sigurado ako na hindi ka tulad ng sahod ko dati. Medyo malaki ngayon. Kaya ko nang buhayin kayo. wow, congrats! Yung dating panggatas lang, madadagdagan ng diaper! totoo ba yan? At least, hindi tamad katulad nyo. Binibigyan na ng opportunity, makapagtrabaho sa ibang bansa at mapag-aral yung sa sarili. Ayaw pa. Gusto pa iasa sa akin. Eh, paano ba naman? Ang hirap-hirap kayang gawin yun. Ano ka ba, ate? Hindi ba mas mahirap para sa akin? Gusto nyo, mag-abroad ako, iwanan ko yung anak ko, pati asawa ko, o para sa inyo? Oh, pwede naman. Nandiyan naman si kuya. Oh, di ba? Bakit? Kaya nyo rin naman ah. Magkakasing laki na nga tayo eh. Kaya nyo buhayin yung sarili nyo, pero inaasa nyo sa akin. Natural. Kapatid ka namin. Oh. Yun na nga eh, mga kapatid ko kayo. So dapat tinutulungan nyo rin ako, hindi yung lahat iaasa nyo. Eh paano ka namin tutulungan ate? Eh di ba nga kami nakakapagtapos sa pag-aaral? Kaya nga, di ba? Binibigyan kayo ng trabaho para mapag-aral nyo yung sarili nyo, pero ayaw nyo. Eh paano ngayon ate? Ang hirap nga. Hirap pagsabayin ng pagtatrabaho at sa pag-aaral. Ang mas mahirap magsabayin yung pagiging ina at pagiging kapatid sa inyo. Ngayon, mamili kayo. Tatanggapin niyo yung offer? O tumanda kayong tambay? Eh, ayoko din. Hirap-hirap nun. Ayaw nyo. Oh, edi magutom kayo. Dahil hindi ko na kayo susuportahan. Yung kakainin nyo, bahala kayo pagtrabahuhan nyo. Sabi, tara na. Mag-celebrate tayo dahil na-promote ka. Bahala yung mga yan. Ate, baka pwede isama mo naman kami. Migil kayo. Huwag kayong mag-aral. Kami. Paano na yun? Ikaw bilang pangalawang kapatid ko, pag-aralin mo kung ikaw magtrabaho doon. Bang, galing mo ano, inutusan mo ako? Bahala ka. Kung gusto mong mag-aral, magtrabaho ka dun sa sinasabi niya. Basta ako, dito lang ako sa probinsya. Anong silbi mo bilang kapatid? Bakit may silbi ka din ba? Bahala ka dyan. Wala ka din dyan.